pa siya sa tatahakin na landas. Di ko yung makamao, di pwedeng dito marahas. Libong taon na tayong dinarambong ng pagdahas. Tayo, oo mismo ang babago sa antas. Di tayo aalas walas. Roll loud, my 5-0 brains out in front of a crowd. Bakit ka proud sa pagiging basisi na clown? We're walking you like we're hounds. You as I'm the mga tuta fucking loading your ass. No doubt we're taking the crown. Umaklas sa lilim, mga as tumayo. Ang di mo maningil sa may utang na dugo. Durugin ang istalong nangangamay kalawang sa along ng paglaban ng pasista. Isa sana umaklas sa lilim, mga as tumayo. Ang Wanna know you're from PBA. Di mo magaya kan duplicate. Di ko gang di affiliate. Pero papalag mabigyan ng day. I'm not sa top floor. Di na may miss on the scoreboard. Hey, bitawin na sa Discord. Magkahawak ang kamay habang papatawid. Wala tayong pake sa mga nakamasid. Magpapatangay papatungong impapawid. Wala silang pake, solong-solo natin ang silid. Magkahawak ang kamay. Ikaw ng wago! Wago! Ikaw ng wago! Yo, makinig! Kwagaguan, kawan! Palakpakan yung susunod na laban! Yo, dito tayo sa pang-siyam na battle, Medyo Bar QC, sigaw ng Kwago! Sa Laysay, Junkie Rebels Crew, Pangayan, HUAC, shoutout sa Nocturnal Supremacy, DNT Optics, Decal Republic, Dream Team! Ito po. Pakita mo. panalo na yan. Panalo na, di ba? Paldo. Punta ka na, sagad-sagad yung ano mo la, bayad-bayan. At sa aking kanan, magingay para kay KR. Sana ay kunin ka ni Lord. Sana nga ay kunin ka ni Lord. Nasagasaan ang motor. Shoutout sa lahat ng Creo. Uy. Sa aking kaliwa, magingay para kay Nasha. San Jose Del Monte, shoutout Creo, Lost Kids. Yun lang. Nanalo ng karakter si Nasha, pinili niya mauna si Keru. Unang banat para kay Keru. Makinig, mga pre. Yo! Rinig ako dyan? Sobrang weirdo mo para mga tambay sa most. Feeling Sobrang weirdo mo para mga tambay sa most. Feeling pogi, di porky, matangos kanyang nose. Yung girlfriend mo kang ngongi, kaya minsan lang i-post. Sobrang weirdo, inaya niya agad ng sex kahit di pa sila close. Siya daw ay unique na rapper. Rare breed. So ikaw ay extinct. Ang baho naman na stilo, it stink. O ang baho ng trip kasi yung shota niya, trip niya na bago mag-18. Di ka bagay sa big stage, dapat doon ka sa Epstein. Rep and Creo, siya si Nasha. Tinatamad bumatel pag walang taga-react na kasama. Ako kaya kong kuhain yung crowd kahit di ko yan kilala. Mala, Captain Hook aking pagkapirata. Ikaw rin Captain Hook kasi pumapatol ka isa pa. Kasi pumapatol ka sa mas bata. Sa dami ng hook, may kita na nalang black parang nasa Atlanta. I'm so ATL. Sabi niya sa laban nila ni Meng, ito itsura na pinakulo ang aso. Sabay choke. Tangin na, mundo ko nag-stop. Parang ano yun ah. Ako pinakadibaw niya mag-rap. Teka. Gago, ikaw yung asong puro tahol, walang kagat. Parang ang asong bading na sumubo ng tsokolating hugis burat. Oo, aso. Kasi gaya-gaya yung estilo ni Raf. Tangina poster. Parehas lang tayong new here. Pero ako suportado tong liga, mapatryout so top tier. Sana next life ma-reincarnate ka na asong may huge ears. Tas mapunta ka sa mundong araw-araw new year. Di ka creative na MC. Linya generic shit, walang banta. Monotonous na scheme. Mahina ka kahit preparado o di handa. Matik magre-relay lang to kay Queen. Angles galing organizer, kinanta. Di ba all dogs go to heaven? Pues trip ko iba. Papadala kita sa China.
Sa lahat ng dog lover dyan, sorry. Kasi pupuruan ko tong asong galing Pulo at Creyo. Punepetan to ni Shernan, pampadulas na gamit, Mayo. Kasi pansin nyo ba, nung single pa si Nasha, ini-spoil to ni Shernan. Pero nung nagka-GF na si Gago, pinabayaan ka na lang kung san-san. Parang askal, asong kalye. Hindi, asong kala mo may rabis pero puro lamang bark. Aspin, asong Pinoy. Hindi, asong pinatay pagkatapos manlabad sa park. Asong may galis. Oo, asong may galis. Kaya to nang hina. Asong may galis, nakakatakot lang kasi napapagkama lang hayina. Aso tapos bobo, ano kasi? Lobo guy. Anong pakiramdam na meron kang wolf pack pero ang tumal nyo? Marami nga kayo pero di nyo malalaman ng isang lone wolf tulad ko. Asong sunod-sunuran lang din sa Dalmatian niyang amo. Ako lalamon sa'yo dito parang laseng na Ilocano. Yan mangupal. May konsepto. Nagpapakagad. Di ka aso, di ka underdog porque aso. Partida ako'y magpapakagat. Di kasi DMX, si Bantatay ka lang. Di kasi Snoop Dogg, si J-Dogs ka lang man. Di ako natatakot sa tahol mo, mala Cesar Milan. O baka sabihin puro kakupalan, walang bars na nagagawa. Eh ba't ko pa gagawin yan? Eh maririnig nyo naman sa kanya yun mamaya. Na siya wag magpabaya. Ipakita mo na mga bars mong pampamilya versus pamilya ko, di magiba. Time. Yo! Rinig! Si Kay Aruay Kupal! Meron siyang villain vibe. Pero pag hinimay, deep inside, how is living life? Little by little I, malalaman niyong isa siyang decent guy. Yung image niya, iparte lang ng business side. Pero be advised, kaharap mo na yung evil eye. Kaya even I would keep in mind, cause it's a sign na di ka na makikita pagsapit ng umaga, parang city lights. Kasi sa totoong buhay, gaya ng sabi mo kanina, kasi sa totoong buhay, isa kang pet lover. Alam na namin, wag mo itago. Yun din ang rason kung bakit ka dito bumabattle sa Quago. Dinadampot mo lahat ng mga hayop kahit puno na yung sarili mong kwarto. Inaampon mo agad pag nakita mo sa sidewalk kahit nakatali pa yung aso. Pero yung pusa niyang bagong panganak, lagi niyang iniiwang gutom sa bahay. Kaya one time, pag uwi niya, naabutan niya yung nanay, kinakain yung panganay. Hindi na nahintay nung pusa yung pasalubong mong menudo. Ililigtas mo pa sana yung kuting kaso tapyas na yung ulo. Pero sa ngayon, ikaw yung magmumukhang hayop na sinisipa-sipa sa kalsada. Habang sakay ako ng motor, ikakaskas ko sa gutter yung mukha niya. Gagawin kong kwintas yung mga ngipin mong matatanggal sa bunganga. Kada suntok ko tumatama, mapupuno ng tahi ang gilagid mo hanggang mahiya ka na tumawa. Kasi in reality, puro taho lang tong pussy, yun yung irony. Space bro. Yun yung irony. Di ka gangsta. Bawal ka sa streets, parang quarantine. Wala kang kalye sa katawan, isa ka lang veteran wannabe. Pero kung gusto mong wala kang kalye sa katawan, isa ka lang veteran wannabe. Pero kung gusto mong tingalain ang mga tao sa kalsada, ibibigti kita sa balcony. Kaya umupo ka na lang sa passenger seat para hassle-free. Di mo kayang i-handle yung heat sa battle rap scene, di ka quality. Malamang mag-underachieve na lang suddenly. Kasi wala kang tricks sa pinyo sleeve, parang muscle tee. One-dimensional na rapper. Same old shit kada battle. Same cadence, same angle, same placement, same cycle. Di ka magaling sa ibang aspect, in short, kulang ka sa talent. Isa ka lang estudyanteng madalas magpatawa pero di aware kung ano yung assignment. Simple-minded ka na puncher. Yung style mo bulok, sumasabay lang sa hype si Bugok. Para kang si Adrian Broner kay Pacquiao pagtas mamatay sa bugbog. Kasi wala ka napapatamang suntok, sadyang magaling ka lang mang-provoke. Kaya nagme-make sense na kung bakit ka kupal. Meron kang kinikim-kim sa loob na cancer. Pero hindi yung uri ng sakit, kundi hatred sa mundo na hindi ma-handle. Nilalason ka ng galit mo kaya tinatapalan mo ng laughter. Yan ay suppressed emotion. Tinatawa mo na lang lahat para kunwari hindi ka bothered. Pero saan ba nagmula yan? Bakit ganito yung before and after? Well, isa lang ang possible cause ng matter.
At ang nakita kong pinaka-obvious answer, base sa mga senyales at pattern, simula nung masagasaan yung pusa mo, nagtanim ka na ng galit sa mga motovlogger. Time! Ginanon lang. Kero pakinggan! Ginanon lang. Tangina! Mahilig daw ako sa animals. Yung angle na yun, di sapat. Ito reverse. Animal lover kasi sunod-sunuran ka kay Bat. Pero ako daw ay may alagang pusa. Gago, hindi yung totoo. Alam mo kung bakit? Singkit ako mala Chinese, kinakain ko mga pusa ko. Ang lalakas mag-react ng mga kasama mo. Parang tanga. Yung una mas, dinamay pa ako kanina. Gusto mo banatan kita sa labas mamaya? Totoo yan. Nung round 1, siya'y aso. Pues sa round 2 gagawin kitang pussy. May pahawak ako pa sa ilong bago mag-spit, sarap mong ratatin ng usi. Itong choker, literal na matuchok like he said, use me. Lamon ka sapon, parang sushi. Sobrang overrated mo, parang stussy. Gumaganto ka lang kasi nakakalimot ako gumaganto para sipain ka like Bruce Lee. Kasing taba mo na si Shernan, kakaspoil niya sa'yo. Bullshit! Bullshit! Sasabihin ko sa'yo sa personal, mga pambabasay sa Comsec. Laglag sa akin to, parang dating DPWH Yusek. Tuturugin ko lahat ng kreyo, parang British boxer sa kamay ni Alexander Yusek. Binigyan ba naman ng flip-top MC kahit rookie, pero na body bag? Ako rin naman, natalo kay Mirage, pero dikit yun, ako'y pumapalag. Ako na natiling kupal, pero di na stuck sa pagiging fucking whack. Ikaw na natiling reserba, patawa-tawa, literal ka na laughing stock. Pero, di, may tanong lang ako. Nirape ka ba dati ng tito mo? Tang ina mo, sagot. Kasi sabi niya, tinitira daw ng tito si Fortune sa armored truck. Si Ming naman daw pinipitan ng tito pagtulog. Lahat yun barbero. Ito totoo. Pinutukan ka ng tito mo sa liig. Yung tama, bump. Minumulestya ka ni Ank, kaya sa battle nagawang mag-trauma dump. Gusto mo rin ata eh. Bading halata. Pag sinabi ng tito niya pahawak nga ng pututoy, papahawak niya talaga. Pag yung tito niya nalaseng, nagtutulog-tulugan siya. Pag yung tito mo nakakamo na shorts sa labas tiyan, tinitigasan ka. Next. Pero seryoso. Change topic na tayo. Masyadong sensitibo. Oops, teka. Baka magalit na naman yung agrupa mong si Uno Mas. Iyaking to, sabihin kalat-kalat na naman mga angulo. Eh, kasalanan ko ba nga bang nagsusulat ako? Nakita ko yung FB ng lola mo. Shoutout kay Milagros Muñoz! Pasensya na kung yung apo mong si Nathan di makasabay. Mahilig ba sa K-pop lola mo? Kasi twice muntik mamatay. Kasi twice muntik mamatay. Oh, real talk. Yung lola mo tuwing gabi nagsisleepwalk. Binaril ang nakapula kasi kala nagkikreepwalk. Oh, real talk. Yung lola mo tuwing gabi nagsisleepwalk. Binaril ang nakapula kasi kala nagkikreepwalk. Yung pala epileptic parang kinukuryente yung lobat na cyborg. Ang dami niyang tube sa ospital. Akala mo pinag-i-eksperimento ang android. Pero nabuhay pa. Kasi yung lola mo tanga-tanga. Nagwawalis pa rin kahit gabi tapos yung walis tingting isang piraso pa. Ayun, nakagat ng aso. Animal lover, di ba? Ayun, nakagat ng aso. 40 to 60 yung beat rate, sabi ng doktor ang kaso. Yung lolo mo, sinulat yun sa papel, itataya niya daw sa loto. Ang bobo, si Milagros hindi na kayang iligtas ng milagro. Umiiyak si Nasha sa tabi ng kama, yung luha pang teatro. Sabi ni Nasha, Lola, mabuhay ka. Madami ka pang utang sa Indiano. Mamimiss ko yung sarap pag wala kang pustiso, tapos chinuchu pa mo ako. Pag na-hospital ulit lola mo, imbis na clear, sana sabihin ng doktor, kami-hami ka. Kami-hami ka. Isusulat ko buong angkan mo sa death note kahit umabot sa last na pahina. Di kayo mamamaya pa, gagawin ko kayong trabador sa... Hoy, shut the fuck up! Pag sinabi ng kami-hami ka, isusulat ko buong angkan mo sa death note kahit umabot sa last na pahina. Di kayo mamamaya pa, gagawin ko kayong trabador sa hell na walang pahinga. Pero pagkatapos yung maghirap, meron ako regalo kahit papano, bagong lapida. Damay tito, damay lola, battle rap to.
Walang bawal kahit sa puso may kurot. Tandaan mo sa Pepe, yung tite, pwede ba ding ipasok kahit supot? Wilson! Relatable. Titi, supot, pinagtanggol ko lang si Lameng, si Fortune, sa mga pasabog mong otot. At putang ina mo Fortune, ikaw na yung sunod. Wala mo ba nasa pakinggan? Game pa? Game! Sa likod dyan, patahimik lang. Thank you. Yun na yun? Kung yun na yun, pues kay Yaro, hindi yan enough. Malabo mo kung masilat, mas may chance ka pang magpakabit ng bilat. Pero sige, turuan ulit natin siya pumunchline ng tama. Di basta mag-rhyme lang na tsamba. Kaso teka, wag na yata. Di naman ako si Aaron, ba't kita bibigyan ng awa? Bibigyan ko ng bibigyan to sa mukha ng walang sawa. Bibigyan ko hanggang yung buto ko sa kamay magkalas at mamagana. 3 linggo ka maglulugaw sa sobrang dami mong basa at mga tama. Maaalala ng nanay mo yung rason kung bakit di siya dapat nag-asawa. Di mo madadaan sa tawa. O kahit pa sa mga pitik mo na kwela, mas malala pa ako sa mga sundalong nang gagahasa ng sibilyan sa gera. Kung tour na to ng rap line, so uwi kang may peklat. 1 taon yung tournament nyo, pero 1 buwan ka lang magiging contestant. Patawa ka lang at sell out. Pues yung mga jokes mo, di namin yan kailangan. Ibalanse mo yung stilo para makuha mo yung laban. Si Sinyo, Jonas, Husky, mga komedyante na di pinalad kung usapang paligsahan. Kung hindi ka mag-a-adjust, madadagdag ka sa listahan. Hanggat nakikisilong ka sa kulimlim ng likuran ni Vitrom, di ka magiging stable. Ginaya mo yung skill set, humor, presence, pati paraan niya ng pag-tailor. Kaya ka pala feminist, ngayon ko lang na-gets yung pinapakita mong behavior. Ginagamit niya yung salamin para makapag-apply siya ng foundation. Kasi alam mo ring hiram mo lang yung paraan ng pagtahi mo. Mapa-live o video, pati lines at info, may spitting image siya ni Francis Vito. Siya lagi yung masisilayan sa tuwing gamit mo yung stilo. Oo, yung spotlight na kay Vitrom, kaya mahina yung anino. Ito bayo sa'yo, iho. Ito bayo sa'yo, iho. Di porket magkasukat yung talampakan, magkasing galing sa gawa. Kasi minsan sakto yung sapatos, pero masakit sa paa, magaling. Magaling ka na ba kung may kahambing yung dala? Kinopya mo kay Vitro, mga tahi mong dala. Magaling ka na ba kung may kahambing talaga? Magaling ka na ba kung may kahambing yung dala? Kinopya mo kay Vitro, mga tahing nagawa. Sa lupit mo manggaya, nakakapraning na aba. Sino ba yung totoong salamin talaga? Kasi sino ba? Siya ba si Keyaru o ikaw si Vitrom? O siya si Vitrom, ikaw si Keyaru? Kanino yung original na style? Sino yung imitation? Sino yung peke lang ang vibe? Nalilito na ako. Teka, pwede pa hintay? Di bali na nga. Di na para mag-isip at maghimay. Kinakasa lang naman yung baril ulit pag mali yung napatay. Kita nyo sa live. Kasi death wish ang makalaban ako, kaya mako-crucify ng sobra. Magkakaroon ng bruise inside his lucid mind hanggang bumigay sa trauma. Pagtapos nitong battle, paglalamayan ka na ng mga nakasutin tay na forma. Magpo-post ulit si Vitrom kasi meron na naman siyang nag-suicide na tropa. Ginanon lang. Huling banat kay Yaro, pakinggan! Nag-reference ng mga makeup shit. Yun na yung angle mo dun. Sa lahat ng lalaki dito, ikaw lang may alam nun. Bading! Tapos magpapakamatay na tropa ni Vitrom. Di na dapat yan dinadamay. Sorry Lola, pwede. Kasi yung lola mo, tanga-tanga. Yung mga tropa ni Vitrom, may pinaglalaban yun. Yung lola mo, hindi lumaban, tanga. Last na, game! Para kang badyaw na ng limos sa isang brokey. Wala kang makukuha sa akin. Pasabit-sabit lang to sa gig parang monkey. Kamukha mo yung mga nasa kabilang building. Wilson! Shout out, power up!
Kamukha mo yung mga nasa kabilang building. Yung B sa Nasha, ibig sabihin bonjing. Oops, bakit kayo nagtataka? Saan yung bonjing sa Nasha? Puta, syempre yung mga kasama. De, seryoso. Nung round 1 and round 2 siya ay aso at pusa. Domestic animal, but that's not all. Kasi dito sa round 3 ako magpapaka-predator. Gutom ako sa panalo, tingin ko sa lahat ng MC dito, edible. Ano to, appetizer? Diretso na ako, main course, laman pati, main source. Flip the menu ko sa want more. Pagtapos ng battle, tutuwag ko sa'yo basag na bote ng coke. Di ako natatakot sa'yo, Mr. Panalo sana kung di nag-choke. Sabi mo, hindi mo kaya pag hindi 2 months prep, ang daming nose. So pag na-spit mo ng boyan, tas didirekta sa akin, malamang matagal na yung asa notes. Kasi ang baduy ng mga letra, pati forma, baduy everything. Ikaw na lang nagre-reference ng You Can See Me like John Cena, bars pang tililing. Hinahain mo pang karinderya, ako taste ko pang Michelin. Wala kang balat ng battle rap, makunat ka lang like chicken skin. Pero alam nyo ba kung ba't baduy si Nasha? Kasi kasali to sa boy band mga pre. Yung tunog mala almost. Muntik na ako mabingi! Proximity Music yung name ng grupo, wag nyo i-collab. Sa music video, lahat sila. Kakato eh. Proximity Music yung grupo, wag yung name ng grupo, wag nyo i-collab. Sa music video, lahat sila naka long sleeve, kala mo tupad. Sa sidewalk, pasinot, nakaharang sa daan. Tungo sa breakup yung kanta, tapos yung background parisan. Kung ako yung nagbi-video, ang sarap niyong alisan. Next scene sa chorus, nagbabounce sila sa loob ng Uncle John's. Kung mayroong Playboy Cartimar, ito Playboy Kariman. Real talk. Pinakamataas yung views, monthly listeners ko lang panis. 2 years, 2K views lang, pinakamababa ko na yan, partida, madaling araw ni release. Kung 9 years ago nyo yan nilabas, baka di nabash yung papaya ni Badang. Kung maglalabas man kayo ng bagong kanta, dapat sa share it na lang. Kasi, mas hip-hop ako sa'yo, tang ina ka. Body-bag ako kay Nasha, san banda? Niwala nga tong mapakinggang solong kanta. Sa akin panis lahat na ngay above like pana. Sobrang overrated mo, parang samba. Lahat ay papasukin, mabutasan ka lang bro. Wala sa akin matatago kahit pa magkulambo. Dapat di ka na lumaban, mas mabuting tumakbo. Handa ka mamatay sa battle rap? Ako hobby ko lang to. Kahit pa balik ta rin, ako dito all up. Gatekeeper ka ng rap, wala namang ambag. Si Kiaro sumagat na agad. Pag nag-rap, magta-top out ka. Papaluin ka ng bat, idadamay pati bat. Asa body bag, pati amo niya. Kita mo yung gap. Ito yung fucking battle rap. Pang ina mo mag-rap ka. Di yung hinihingal ka. Ay, ganyan to. Ako si Breezy, bugbog to si Riri, ho na magdo-double tap. Galawan niya, Didi. Ako si 50, pangalan may bilang, pasok ko sa body bag. Oribistic sa akin, walang katunayan, si Nasha na puro panggap. Lahat kayang gawin, netong rapper, hindi niya lang kaya mag-rap. Tunog rap lines yan, men. Walang tunog pulo. Meron pormahang pulo. Drip God. Pagiging rapper namin nasa dugo. Kung may homegrown talent kayo, matik bano. Sa amin pag may nagtanong, sino rapper dito? Di lang isa tinuturo. Di lang kami MC, kami ay artist na yung hip-hop sinapuso. Eh ano naman kung swag ko pang Korean, pero dito K-pop. Mula bata lumaki sa K-rap. Impluensya ko G-Dragon, mala Big Bang. Show me the money, binibinge watch pagkatapos manood ng flip-top. Kasi kahit sa anong ligwahe man to isalin, kahit saan ka pa nanggaling, ang hip-hop ay hip-hop. At oo, tinatag kita sa mga random FB posts kahit di tayo close. Stay mad. Alam ko kasi madaling mapaamo mga aso pag merong dog tag. Bars. Alam ko kasi madaling mapaamo mga aso pag merong dog tag. Pinagtripan kita sa FB hanggang sa battle, inaasar. Sobrang angas ko kaya kitang kupalin sa net at bugbugin sa personal. Kasi kinumpara kita sa tuta at pusa na may pangil pero mahina ang kagat. Estilo mong mahina pa puta, inis mo ko ng sabay like dugkat. Magukay ka na kuya sa lupa. I-advance na natin libing mo, wag na mag-abang. Nasha mo nyo, sana ikaw na lang namatay, hindi si Kabang. Nasa pakinggan. Yung mga tropa daw ni Vitrum may nilalabanan, tapos yung lola ko wala. Yun yung say ni brother. Sige puta, bibigyan kita ng 20 kapag nanalo ka sa stage 4 cancer.
Tangina. Tinatry mo pa mag-bars. Di ka naman nakabawi sa bugbog. Mas maraming beses ka pa humawi ng buhok kesa sa lumanding na suntok. Sabi niya pa kay Miredsyo, mga shots ko steady parang nakagimbal. Putahanip palusot. Di mo ba kilala kalaban mo ngayon? Di mo ko kayang gulatin dyan, ugok, gago, taga Bulacan ako, sanay kami sa maraming paputok. Yung mga angle niya obvious. Kesyo, choker, taga Bulacan, tapos anything na related sa kagrupo kong si Batman. Overused na sa puluyan pero mukhang fresh yung angle kasi dito kinasa yung laban. Sa liga kung saan hindi ako kilala, kung saan di sila pamilyar sa estilo ko at bara, kung saan sakto yung balasa ng mga nasa daliri mong baraha, kung saan kabisado mo yung venue pati kasama, kiliti nila't panlasa, pero di porket home court mo to magkakaroon ka na ng tsansa. Madadagdag ka lang sa listahan ng krimen kung saan yung biktima ay pinatay sa sala. Kasi nung si Mirage kalaban mo puro matanda. Nung si Rizmark, puro fat jokes. Nung si Shax, puro pangit. Eh ngayon, anong nangyari? Ilang stereotype kaya yung binato mo sa akin? Ilang punchline kaya yung binase mo sa physical ko na imahe? Sa bagay, kung wala rin ako matinong argumento sa battle, gagalingan ko rin manlait. Kasi ang ibig sabihin ng KRU ay key to exist. Pero medyo di ko yan trip. Sanay na ako magpasabog ng event parang teroristang Muslim. Parang teroristang Muslim. Anong key to exist? Bitch, ikaw si Denmark! Ako yung tatay mo! Bilisan mo mag-spit! Nandito na suntungo! Meron ka ng reason to live! Glock 9 sa mukha niya! Sa balik at tsaka chest! Sa bewang tsaka stomach! Pababa ng pababa! Yung bullets ko parang naglilista sa notepad! Yung huling angle nasa rooftop! Yung ulo malulubat! Kung nakagimbal ka! Plus yung clips ko manggagaling sa taas! Parang naka-drone shot! Kasi ako yung alpha dito. Ang paborito sa algoritmo kahit ibahin pa yung tema. Lalabasan niyang liig mo pag siniksik yung lanseta. Mamimilipit sa sakit na iindahin niya, isisilid ko sa selda. Iiwang ko yung bangkay sa madilim na kubeta parang Christine Dacera. Wala tong konsensya, wala akong maski katiting na iindahin. Magko-confess ako sa korte, wala akong lilinlangin. Kusa ko pang ikukwento sa pulis kung paano ko ginawa yung krimen. Kasi 8 billion ang populasyon sa mundo, tama? Kaya kung babawas ako ng isa, di naman na yata masama yun gawin, di ko na palalampasin. Tatapusin na yung ceremony, ibaba na yung kortina, sindihan nyo na yung yosi kasi death is calling. Remember, you must die, ito na yung end of story. Kung ikaw yung key to exist, ako yung memento mori. Yo, palakpakan yung laban na yun! Shit! Lawit mo kasi. Gwagaguan, kawad, palakpakan yung laban na yun! Shit! KRU versus Nasha. Boto ng Hurado 4-1 para kay Nasha. Shoutout kay Yaro. Nasha, pre. Shoutout lang ako. Ang ina, yun. Judges. After nitong judge, select agad tayo sa huling battle natin mga pre. Sinag, Banghayan, shoutout sa Small World Drums, Lumatic, Deep Fast Dailas, Dubis Concept, kay Kuya Dogbrock. Yun, ako yung isang bumoto kay Nasha. Battle rap wise, punches, mas maraming binato si Nasha. Tapos, Hindi na ba yun mind game? mas okay yung ito kaya mag-judge. Binoto ko sa rin. Hindi. Tawag dito, mas maganda yung yung angle saka yung kung paano kinonstruct ni Nasha yung mga rounds niya. Okay naman yung yung classic KRU yun eh, yung ganong style. Siguro naghanap lang din ako ng na mas bago, pero mas lamang talaga yung bali kung per round yun, nakuha ni Nasha yung all 3 rounds, parang ganun. Yun, parang parang napanood nyo mag-battle si Apoc sa si Vito. Tapos yun, so yun, Nasha all 3 rounds. Yo, 2DZ rap lines. Nabanggit ni Nasha na di siya kilala dito, pero disclaimer lang, idol ko yan, Nasha. Ako yung nag-iisang bumoto kay KRU. Explain ko lang, round 1, 6,
Kay Keyaru, 7 kay Nasha. So round 1 Nasha. Round 2, binoto ko si Keyaru, naka 13 points siya para sa akin. Tapos si Nasha siguro 7. Pero dadagdagan ko ng 3 para sa flow, delivery, tapos composure. So 13-10, Keyaru round 2. Round 3, binoto ko doon si Keyaru kasi para sa akin naka 15 points siya. Yung mga tumatak talaga na linya. Tsaka rekta kay Nasha. Tapos kay Nasha naman, 8 points siguro, tapos plus 2 pa rin para sa composure. Ano lang, overall, parang may mga sinasabi kasi si Nasha na sabi natin generic, pero maganda. Yung kay Keyaru, puro rekta lahat eh. So boto ko kay Keyaru. Dikit lang. Abel side, binoto ko si Nasha, rounds 1 and 2, all 3 rounds. Pero yung round 1 and 2, sobrang dikit lang, close. Gahibla, ang ganda ng palitan, unexpected kay Keyaru, parang nag-step up si Keyaru. Pero ang daming remarkable sa laban. Pero yung round 3 ni Keyaru para sa akin, naman nila. Pero yung kay Nasha naman, nasa kanya maayos ang performance, may stutter si Nasha pero nababaliwala dahil sa bang ng haymakers. Pero close 1-2 kay Nasha pa rin pero round 3 clear Nasha. Yung Jaime, ako nga pala yun. Isa ako sa gusto ko. Bali ganito yung nangyari, bawat ako ni Keyaru. Feeling ko sa kanya ngayon. Lumabas kasi parang naging auto-rebat yung mga rounds ni Nasha dahil pangalawa siyang bumeribat. So 1 and 2, binoto ko si Nasha. Round 3, Keyaru pero sobrang ligat lang. Linis ng performance, yung mga konti si Nasha. Creativity match lang. Points, punto, bars, tsaka yung consistency, tsaka technical. Pero overall Yo, binoto ko 2-1 Nasha. Round 1 na gusto kong ibungan ni Keyaru, ang ganda ng mga concept angles. Pero nung bumanat si Nasha, parang napit niya ako dahil sa mga angles wise na napili niya. Mas maganda yung concept ng punchline. Round 2, binasi ko na lang siya sa tabla. Kasi para sa akin, ang ganda ng ginagawang concept ni Keyaru. Ang ganda ng panghupal niya po. Pwede siya manghupal kahit sino basta hindi siya masasapak. Round 3, doon ako nagbase. Round 3, bumanat si Keyaru. Parang feel ko sa kanya na yun. Pero round 3, bumanat si Nasha na overcome niya yung lahat ng angles, ng concept, ng punchline, ng rhyme scheme. Although props sa ginawang punchline ni, tsaka rhyme scheme ni Keyaru, pero binigay ko yung boto kay Nasha. Ano may masasabi mo? Mas lamang sa presence si Nasha, pero mas okay yung jokes, pero overall, Onax yun. Onax yun, pero di siya judge.